Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, meron akong share sa inyo na alam ko makakakuha kayo ng idea and yung iba makaka-relate. Pero bagong lahat mga ka-lifestyle, gusto ko pong humingi ulit ng pasensya if minsan po talaga nakakapagbigay tayo ng mga maling opinion, no? Mali para sa ibang tao, and then maling thumbnail, maling title ng video natin or content, no? Pasensya na po. Pero mga ka-lifestyle, one thing for sure, no, if talagang pinanood nyo yung buong kabuuang video, malalaman nyo or maintindihan nyo yung mensahe na napapaloob, no, sa buong video. And then that's the time na maintindihan nyo and makaka-relate kayo. And then malalaman nyo na connected pala yung mensahe na napapaloob sa video doon sa thumbnail or sa title na ginagawa natin, no? Gusto ko lang i-clarify po, no, para wala na masyadong maguluhan, ano. Kaya kung minsan, kung napapansin nyo minsan mga ka-lifestyle, hindi na ako gumagawa ng thumbnail. Bukod sa medyo busy tayo, meron tayong mga pinaglalaanan talaga ng oras, trabaho, business, ayoko na rin, umiiwas na rin ako dun sa mga pagkakamali na mali para sa ibang tao, no? Kasi marami po talagang mga mapanghusga, no, na nanonood ng videos natin. Kumbaga para sa kanila clickbait. Hindi naman nila tinatapos yung kabuuan ng video, hindi nila alam kung ano yung mensahe, nagja-judge kagad sila doon sa title lang, sa thumbnail, ano. Pero mga ka-lifestyle, okay lang po yun, ano. Ma-accept po tayo ng kamalian. Pero yun nga lang, sana minsan intindihin nila yung mga ganitong klaseng content creator, ano, na kumbaga nagagawa lang din paminsan-minsan para mag-seek or makakuha ng attention ng viewers, no. Pero nandoon po talaga yung goal, no. Nandoon po talaga yung goal. Yun nga lang, maling paraan or maling gawain para sa mapanghusgang ibang mga viewers natin, ano. So yun, pero hindi po yun yung pinaka main topic po natin mga lifestyle, no? Since marami ako mga personal message na nare-receive from different people, no, sa social media natin, sa Messenger, sa Facebook page, marami po ako nare-receive about home credit mga lifestyle. Yun po talaga yung pinaka main topic natin. So ako personally, no, meron akong home credit, marami akong multiple account, product na na-loan dito, and then meron akong cash loan kwarta. Pero para sa akin po, since hindi ko pa na-experience na ma-delay dito or magka-problema dito, kasi minimaintain ko yung good credit history ko dito, kasi meron pa ako mga product na gustong i-loan, no, kaya minimaintain ko. Para sa akin, okay naman po si home credit, no. Pero hindi po talaga natin minsan inaasahan yung iba nagkakaproblema, no, na hindi po talaga sinasadya, na nadidelay. Marami akong mga nababasa, nare-receive about dun sa mga interest. Yes, sobrang laki po ng interest nito, especially yung cash loan, yung credit, ano. Then sa kwarta okay lang, sa product loan din medyo malaki-laki din yung interest. Pero nasa sa inyo po yan mga ka-lifestyle if maglo-loan kayo or hindi. Meron din ako na-receive na nagtanong or nagsabi na napabarangay daw siya. So again mga ka-lifestyle, imposible po yan. Malamang yung mga taong nagpapabarangay sa inyo is yung mga field collector. Linawin ko lang ulit sa inyo, no, yung mga taong naniningil sa inyo, pumupunta sa bahay nyo, yun po yung mga field collector. Iba po yung mga sales representative, kung napapansin nyo yung mga nakapula na mayroong logong home credit. Iba po sila, iba po yung trabaho nila, no, para magkaintindihan po tayo. So in every places, kahit saan ka man lugar dito sa mundo, meron po sila mga designated collector, agent, no. Ang trabaho lang po talaga nila is puntahan kayo, i-assist kayo kung ano na talaga, i-monitor kung ano yung nangyari, sitwasyon, kung bakit hindi kayo nakabayad, no. Kung meron mang agreement, posibleng
sa bahay nyo lang mag-usap kayo. Pero hindi po talaga pwede sila mag-file ng complaint against sa inyo, yung mga field collector, ipabarangay ko. Especially yung field collector is hindi naman residents ng area nyo. Lalong-lalo na yung may-ari ng home credit. Hindi kayo pwedeng ipatawag sa barangay para gumawa ng agreement or whatsoever dahil hindi naman sila, especially corporation po sila, nasa batas po, wala po silang rights, wala po silang karapatan, no, na mag-file ng summons whatsoever, no. Hindi po yan papansinin ng barangay, paniwala kayo sa hindi, especially pag field collector lang yung nagpunta, kasi yun nga, hindi kayo masingil, pinapadaan niya sa barangay, no. So field collector lang po yan. Mas maganda po, kausapin po natin ng maayos, harapin po natin if merong mga ganitong taong pupunta sa bahay natin, field collector, kasi yung trabaho lang po nila mag-assist kung paano, kung ano nangyayari, kung bakit hindi tayo nakapagbayad. Kung merong magandang patutunguhan yung pag-uusap nyo, mas mabuti, mas maganda. Pakiusapan natin, kung mas napapakiusapan natin ng maayos, mas maganda. Kasi meron din ako nare-receive na hindi maganda against dun sa mga field collector ng home credit, no, na medyo kesyo kahit sa trabaho pumupunta. Yes, totoo po yan mga ka-lifestyle, especially kung nakadeclare yung workplace mo, pupuntahan ka po niyan, no? Yun po talaga yung trabaho nila, dun po sila sinisweldohan. So again, wag po kayong matakot sa mga ganong klaseng tao, no? Kasi yun po talaga yung trabaho nila. Actually, karamihan ng mga field collector is dyan lang din sa area nyo nakatira, no? So wala po kayong dapat ikatakot. So yun lang mga ka-lifestyle, share ko lang sa inyo para mas maganda, mas malinaw, mas maintindihan nyo. Huwag kayong matakot dun sa mga summon, demand letter. Imposible po yan, ano. And then ito pa, no, hanggang small claim lang po talaga yung problema sa utang, sa mga product loan, civil case, small claim lang po talaga. Walang pagkakakulong. Kahit ilang kahit ilan pa yan, kahit magkano pa yan, kung mayroong mang kasuhang mangyari, hanggang small claim lang. Yung small claims, papabayarin lang kayo, posible ng principal amount lang, hanggang doon lang, no. Merong agreement, meron kayong pipirmahan na kasunduan kung kailan kayo dapat magbayad. So ganun lang po, pwede rin bayaran ng kabuuan yung principal lang. So yun po yung civil case or small claims. Imposible pong magkaroon kayo ng estapa, no. Posible po, wala pa po so far sa tagal ko na pong nagre-research, gumagawa ng ganitong klaseng content, wala pa po talaga akong nabalitaan, no, nakulong na isang borrower ng isang online lending application, home credit, na nakasuhan ng estapa. Wala pa po. So wala kayong dapat ikatakot mga ka-lifestyle, no. Again, kung bago ka pa lang sa aking channel, napadaan ka lang mga ka-lifestyle, please consider subscribing and then pakihit na rin yung notification bell nang sige notify po kayo sa susunod na mga interesting video na in-upload po natin. Again, don't judge a book by its cover mga ka-lifestyle. Tapusin nyo talaga yung kabuuan ng videos na pinapanood nyo para mas malaman nyo yung contextual or yung mensahe or yung nilalaman ng video, para mas maintindihan nyo na or maunawaan nyo na relate pa rin or connected pa rin kahit papano yung mensahe doon sa title and then sa thumbnail na pinapanood yung videos. Okay? So, yun lang mga ka-lifestyle. Again, sa mga home credit users, no, payo ko lang sa inyo, if wala naman kayong paglalaanan ng pera, especially sa cash loan, iwasan nyo po yung cash loan ng home credit. Sobrang laki po. Especially pag nagjuju na kayo, hindi na kayo nakabayad. Grabe, sobra-sobra po. Imagine, yung mga product loan nga, 200 every due, then tataas na naman, pag due na naman 400. So as much as possible, kung wala naman kayo paglalaanan ng pera, kwarta, cash loan, product loan, iwasan nyo na lang. Pero kung meron naman kayong sapat na pera, pondo, or mga source of income na paparating, nasa sa inyo pa rin yan, ano, kung maglo-loan kayo or hindi. So yun na mga ka-lifestyle, oh. Again, Happy New Year sa lahat, no? Happy New Year, I hope. And happy tradings na rin, I hope. Unti-unti na po nakaka-move on, nakaka-recover yung mga totoong biktima ng online lending application. Kasi sa hirap ng buhay ngayon,
Yung iba talaga dito talaga kumakapit, ano. So, yun lang mga ka-lifestyle. Peace.